Sa malapit na hinaharap, 8 gamers ang nakatanggap ng misteryosong mensahe na nag-aanyaya sa kanila na lumahok sa isang bagong laro na tinatawag na The Call Up na nangangako ng premyong $100,000. Pumunta sila sa ika-15 palapag ng isang marangyang gusali sa lungsod, at nang dumating na ang lahat, isang robotic na boses ang nag-utos sa kanila na mag-sign in sa isang tablet. Pagkatapos, pinapahubad sa kanila ang lahat ng kanilang damit at personal na gamit upang ilagay sa lockers, at isuot ang motion capture suits na ibinigay sa kanila. Habang nagpapalit ng kasuotan, tinukso si Adam dahil masyadong masikip para sa kanya ang suit. Ipinakita ni Carl ang isang pangit na peklat ng paso, at ibinahagi ni Andre na dati siyang sundalo. Nang handa na ang lahat, pumasok sila sa isang silid na may scanner. Sinabi ng boses na tumayo sila sa scanner at banggitin ang kanilang usernames. Pagkatapos ay maaari na nilang kunin ang kanilang bagong kagamitan. Isang advanced gear suit ito na may air helmet na ikinakabit sa kanilang spine para sa full immersion. Isang teknolohiyang akala ni Adam ay para lamang sa mga elite. Mabilis itong sinuot ng lahat maliban kay Zahid, isang Bosnian Muslim, na ginamit ng pabiro ang pangalang terrorist nang hindi niya alam na makikita ito ng lahat sa kanyang suit. Hindi niya gustong maglaro ng ganito at sinubukang umalis, ngunit nakalock ang pinto at walang sumasagot sa kanya. Sinubukan siyang kumbinsihin ng iba pang gamers na hindi ito malaking bagay, kaya't pumayag na rin siyang sumali. Inanunsyo ng boses ang pagsisimula ng training module, at isinara ng lahat ang kanilang helmets upang magsimula ang simulation. Agad na nag-transform ang silid sa isang napaka-realistic na post-apocalyptic world. Ang kanilang suits ay naging military uniforms, at naglaho ang kanilang mga tatoo. Kahit parang totoo ang paligid, dumadaan lang sa kanilang kamay ang mga bagay sa simulation. Biglang lumitaw ang sergeant at sinimulang tratuhin sila bilang mga bagong recruits. Hindi rin nila ito mahawakan, at nang alisin nila ang kanilang helmets, napagtanto nilang wala talaga siya roon, isa lang siyang napaka-realistic na gnisi. Sinundan nila ang sergeant sa isa pang silid kung saan kinuha nila ang kanilang mga sandata, na sa totoong buhay ay mga props lang. Inutusan sila ng sergeant na subukan ang kanilang mga baril sa mga bote. Matapos nilang magsanay, biglang binaril ng sergeant ang dalawa sa kanila, na naging dahilan upang mawala ang kanilang vests. Dahil tutorial mode pa lang, agad namang bumalik ang kanilang vests, habang ipinaliwanag ng sergeant na kapag natamaan sila ng isang beses, mawawala ang kanilang proteksyon at magiging vulnerable sila. Kung masaktan sila pagkatapos mawala ang vest, maaari nilang gamitin ang isang espesyal na serum injection, ngunit tig-isa lang sila nito. Ipinaliwanag ng sergeant na ang gusaling ito ay na-overrun ng mga mapanganib na terrorists, kaya't ang unang misyon ng grupo ay lipulin sila at makarating sa ground floor ng buhay. Nagpasya si Andre na pangunahan ang grupo, sinuyod nila ang iba't ibang silid hanggang sa may lumitaw na kalaban sa koridor at biglang nagpaputok. Karamihan sa grupo ay nagtago, pero mabilis na kumilos si Andre at napatay ang lalaki. Habang inanunsyo ng boses na natapos na nila ang level 25 at nakuha ni Andre ang lahat ng puntos, sinuri nila ang katawan ng kalaban. Habang bumababa sila sa hagdan, nadiskubre nila ang isang mekanismo na magpapakuryente sa sinumang susubukang umalis nang hindi natatapos ang level. Pumasok sila sa level 24 at nakahanap ng mas advanced na mga armas. Pumunta sila sa pangunahing silid at si Marco ang unang nakapatay ng kalaban. Dahil sa tumataas na kumpiyansa, nagsimulang gumalaw ang karamihan sa grupo ng walang direksyon. Gumagamit ng mga bagay bilang panangga, si Adam, sa kasamaang palad, naubos ang lahat ng kanyang bala nang wala ni isang tama. Dahil dito, si Andre ang pumalit upang barilin ang kalaban, ngunit natamaan siya at nawala ang kanyang vest. Samantala, nagkaroon ng panic attack si Taylor. Napag-alaman nilang hindi talaga siya ang inimbitahan, kundi ang kaibigan niya, pinili lang niyang pumalit, pero hindi niya kinakaya ang labis na realism ng laro. Sinubukan siyang pakalmahin ni Shelly, ipinaalala na laro lang ito, pero nang siya na ang kailangang bumaril, hindi rin niya magawa. Isang terorista ang papalapit sa kanila, ngunit napatay ito ni Carl, na siya namang binaril at nawalan din ng vest. Sinubukan ni Carl na sumuko, pero binaril pa rin siya ng kalaban. Dahil dito, tumakbo si Shelly at pinatay ang lalaking bumaril kay Carl. Pareho nilang tinanggal ang kanilang helmets, at kahit sa totoong buhay, ramdam ni Carl ang matinding sakit. Bumalik sila sa laro at agad na in-inject ni Andre si Carl ng serum upang mapagaling ito. Nang mahimasmasan, muling binuksan ni Carl ang kanyang helmet at nagsuka sa totoong buhay. Sinabi niyang hindi ito laro. Dahil dito, nagpa siya ang buong grupo na alisin saglit ang kanilang helmets upang magpahinga. Habang nakahanap ng bagong arma si Adam, ibinahagi ni Carl na totoong kuryente ang naramdaman niya, kaya't naisip niyang maaaring isang reality TV show ito. Dahil sa labis na kaba, sinubukang hubarin ni Zahid ang kanyang suit pero hindi niya magawa. Iniisip ni Marco na isa lang itong test, pero biglang sinabi ni Zahid na baka ito ay isang military experiment. Sumang-ayon si Marco at inakusahan si Andre bilang inside man ng militar. Nagkaroon ng matinding pagtatalo, kaya't nagdesisyon si Andre na pumunta sa banyo upang kumalma. Hindi nila namalayang patuloy pa rin ang laro, muling nabuhay ang mga teroristang napatay nila. Isa sa kanila ang na-corner si Andre sa loob ng banyo. Mabilis niyang isinara ang kanyang helmet bago siya tuluyang nabaril. Gusto sana niyang gumamit ng serum, pero nagamit na niya ito kay Carl. Sa labas, narinig ng grupo ang putok ng baril, kaya't agad nilang sinara ang kanilang helmets, pero bago pa sila makapwesto, agad na tinamaan si Edward. Muling kumilos ang grupo upang magtago, at sinubukang bumaba ni Taylor sa hagdan, pero hindi pa tapos ang level kaya't hindi siya makalabas. Sa puntong iyon, nagpaulan ng bala ang mga terorista at napilitan silang lumaban. Nag-inject ng serum si Edward upang maghilom ang sugat niya, habang dahan-dahang gumapang si Andre sa pasilyo habang duguan. Nang maghagi si Adam ng granada, napatay niya ang lahat ng natitirang kalaban at natapos ang level. Siya ang nakakuha ng high score.
Dahil tumigil na ang putukan, narinig na nila ang mahina at desperadong boses ni Andre na humihingi ng tulong. Ngunit bago pa nila siya maabot, binuksan ni Andre ang kanyang helmet at narinig ang isang timer, 1 segundo bago siya nakuryente sa utak. Nang makita siya ng grupo, wala na siyang buhay. Inanunsyo ng boses na maaari na silang magpatuloy sa susunod na level, pero wala na silang gustong maglaro. Napansin nila ang dugong nagkalat sa sahig at napagtanto nilang ang helmet ang pumatay kay Andre. Dahil dito, sinubukan nilang hubarin ito pero hindi nila magawa. Dahil sa labis na pagkataranta, kinuha ni Zahid ang isang fire extinguisher at humingi ng tulong para sa isang pagsubok. Nagboluntaryo si Carl, kaya pinupok siya ni Zahid gamit ang extinguisher, pero nanatili pa rin ang helmet sa ulo niya. Sa puntong iyon, tinawag sila pabalik sa laro ng Sergeant, na basta nalang lumusot sa katawan ni Carl bago sipain ng ilang beses si Zahid bilang parusa sa pagsuway sa mga patakaran. May parusa sa hindi paglalaro, babala ng Sergeant, kaya wala nang nagawa ang grupo kundi magpatuloy. Bagaman sa bawat palapag ay kailangan nilang matutunang gumamit ng bagong armas at unawain ang mga panibagong game mechanics. Sa isang silid kung saan may tagas ng gas, hindi nila magamit ang mga baril, kaya napilitan silang gumamit ng kutsilyo para sa hand-to-hand combat. Dahil dito, lalong lumala ang anxiety ni Taylor. Habang patuloy silang bumababa, halos lahat sa kanila ay nawala ng vests. Sa isang matinding putukan, nabaril sina Carl at Adam, kaya tinulungan sila ni Shelly at Marco gamit ang kanilang mga serum. Ilang oras pa ang lumipas, nagpahinga sandali ang grupo at natuklasang gabi na pala sa totoong buhay. Dahil sa matinding pagkapagod at pagkahilo sa laro, gumamit sila ng iba't ibang bagay upang hampasin ang mga bintana. Muling lumitaw ang Sergeant at sinimulang bugbugin si Zahid ng mas malakas kaysa dati. Sinubukan ni Zahid na tumakas sa pamamagitan ng hagdan, pero sinipa siya ng Sergeant pababa. Sa lakas ng pagbagsak, nabali ang isa niyang binti. Bago umalis, nagbabala ang Sergeant, ang susunod na magtangkang tumakas, mamamatay. Dinala ng grupo si Zahid sa isang ligtas na lugar at napansin nilang ang sugat niya ay totoo sa tunay na buhay, ngunit hindi lumalabas sa laro, kaya hindi nila ito magamot gamit ang serum. Nang ipaalala ng computer voice na kailangan nilang magpatuloy, nakiusap si Zahid na iwanan na lang siya. Dahan-dahan siyang inilagay sa likod ng ilang mga kasangkapan at nagpatuloy ang grupo. Ilang minuto pagkatapos nilang umalis, namatay si Zahid dahil sa matinding pagdurugo. Sa susunod na level, habang nagpaputok ang grupo upang gumanti, tumakbo si Taylor sa isang banyo upang magtago. Matapos ang matinding putukan, isang granada ang tumapos sa laban. Mabilis na tinulungan ni Shelly si Marco gamit ang serum. Napansin ng grupo na nawawala si Taylor, kaya nagsimula silang hanapin siya. Samantala, isang terorista ang pumasok sa banyo at sinimulang buksan ang mga stall isa-isa. Narinig ito ni Shelly, kaya bago pa makagalaw ang lalaki, bigla siyang lumabas at sinaksak ito. Natapos ang level at si Edward ang nakakuha ng high score, kaya siya ngayon ang nasa unang pwesto sa leaderboard. Habang nagpapahinga, napag-usapan ng grupo ang kanilang mga buhay at napagtantong wala ni isa sa kanila ang may pamilya, kaya napili sila dahil walang maghahanap sa kanila. Ibig sabihin, maaari silang mamatay nang walang magiging epekto sa kumpanya. Sa susunod na level, nadatnan nila ang Sergeant na binubugbog ang isang hostage. Ipinaliwanag niya na may bomba sa basement na sasabog at papatay sa kanila lahat kung hindi nila ito mapipigilan sa tamang oras. Ang tanging paraan upang i-disable ito ay makuha ang code mula sa hostage. Dahil nakakabit ang lalaki sa voltage transmitters, hindi nagdalawang isip si Edward na electrocute siya ng walang awa. Sa wakas, sinabi ng terorista ang isang salita, at isinulat ito ni Adam sa computer. Ngunit imbes na i-disable ang bomba, na-activate ito, at may 30 minuto na lang bago ito sumabog. Nagalit si Marco kay Adam at sinubukang suntukin siya. Pero dahil may helmet, nasaktan lang si Marco. Sa galit, binuksan niya ang kanyang helmet at totoong sinuntok si Adam sa mukha. Sinubukan ni Taylor na awatin siya, pero nasapak din siya. Sa sandaling iyon, narinig nilang sumisigaw ang Sergeant, sinasabing hawak niya ang elevator para sa kanila. Nagmadali ang grupo papasok, ngunit biglang tumigil ang elevator sa gitna ng pagbaba. Hindi tuluyang bumukas ang pinto kaya pinilit ni Marco itong hatakin para makalusot ang lahat. Ngunit nang susubukan ng lumabas ni Adam, hinarangan siya ni Marco bilang parusa. Dahil dito, pareho silang naiwan sa loob nang biglang umandar muli ang elevator. Dinala sila nito sa ikatlong palapag. Sa labas ng bintana, nakita nilang may isang bumagsak na helicopter. Pinilit ni Marco si Adam na maunang lumusob, kaya't wala siyang nagawa kundi barilin ang unang teroristang makita niya, ngunit naubusan agad siya ng bala. Sa kabila nito, ginamit pa rin siya ni Marco bilang panangga, itinutulak siya sa unahan habang siya naman ay nagtatago. Dahil dito, si Adam ang tinamaan ng mga bala, namatay siya. May 15 minuto na lang bago sumabog ang bomba. Sa gitna ng pagkatulala at pagkabaliw sa sitwasyon, walang nagawa si Marco kundi magpatuloy ng inanunsyo ng boses na natapos na ang level. Samantala, sa ika-4 na palapag, nakahanap ng mga bagong armas ang natitirang miyembro ng grupo at nagsimulang maghanap sa paligid. Biglang may teroristang naghagis ng smoke grenade, kaya't napaatras si Carl at nagkaroon ng matinding panic attack. Dali-daling lumapit si Shelly upang tulungan siya. Ipinagtapat ni Carl na nawala niya ang kanyang kasintahan sa sunog na nagdulot ng peklat sa kanyang mukha. Sinisisi niya ang sarili sa hindi niya pagligtas dito, pinakalma siya ni Shelly at hinimok siyang magpatuloy. Nagpatuloy ang grupo sa iba't ibang levels hanggang sa makarating sila sa unang palapag na halos wala nang natitirang bala. Habang patuloy na lumalaban ang iba sa mga terorista, naghahanap si Taylor ng serum sa paligid. Sa di inaasahan, lumitaw si Marco sa likuran niya at humingi ng injection. Ngunit tumanggi si Taylor, kaya binaril siya ni Marco hanggang sa mamatay.
Nang dumating si Carl upang hanapin si Taylor, nagkunwaring may kalaban si Marco at hindi ito pinansin. Nakita ni Carl ang katawan ni Taylor at sa gitna ng kanyang matinding pagkabigla, napansin niyang isinulat ni Taylor ang username ni Marco gamit ang sarili niyang dugo. Sa sobrang galit, tinanggal ni Carl ang kanyang helmet at sinugod si Marco sa totoong buhay. Sinipa ito ng ilang beses bago subukang sakalin. Ngunit itinulak siya ni Marco sa pader at pinagsusuntok siya ng sunod-sunod. Gumanti si Carl sa pamamagitan ng paghampas kay Marco gamit ang isang fire extinguisher, pero nasipa siya nito palayo. Nang maghanda si Marco upang barilin si Carl, biglang lumitaw ang sergeant at sinimulang bugbugin siya ng walang awa. Matapos ang ilang suntok, sinakal ng sergeant si Marco hanggang sa mamatay ito. Nang matagpuan ang kanilang mga katawan, ang tatlong natitirang manlalaro ay nagpatuloy pababa. Mayroon na lang silang 7 minuto bago sumabog ang bomba. Pagdating nila sa basement, narinig nilang ito na ang huling level. Kinuha ng tatlo ang bagong armas at sinimulang galugarin ang palapag. Pinapatay ang mga teroristang madaanan nila. Sa tuwing may pagkakataon, tinatangka nilang lumapit sa bomba. Sa huli, naghagis ng granada si Carl, na siyang nagpabagsak sa lahat ng natitirang kalaban. Ngayon, mas mabilis na silang makakalapit sa bomba. Ngunit biglang lumitaw ang isang terorista mula sa isang van at mabilis na binaril si Carl, kaya't napilitang magtago sina Shelly at Edward. Habang desperadong hinahanap ni Carl ang kanyang serum, narinig ni Shelly ang anunsyo, 2 minuto na lang ang natitira, kaya't sinubukan niyang tumakbo papunta sa bomba. Ngunit bago siya makalapit, nabaril din siya. Sa kabila ng sugat, gumapang si Carl papunta sa kanya at ginamit ang serum upang pagalingin siya sa halip na ang sarili niya. Habang si Edward ay ginamit ang isang bazooka upang mapatay ang huling kalaban, tumakbo siya papunta sa bomba at na-deactivate ito sa huling 1 segundo. Matapos ang lahat, muling lumitaw ang sergeant at binati sila sa kanilang pagkapanalo. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, sinimulang ulitin ni Edward ang sinabi ng sergeant. Ipinapakita na siya pala ay isang tauhan ng kumpanya mula sa simula. Natapos ang simulation at dumating ang mga lalaking nakaitim. Samantala, ang game server ay otomatikong binura ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga manlalaro bago magsimula ang shutdown sequence. Kinabukasan, nagising si Shelly na suot na ang kanyang normal na damit. Nakita niyang si Edward, nakasuot ng suit, ay abala sa pamamahala sa mga tauhan habang inaayos ang lahat. Iniabot niya kay Shelly ang isang bag na puno ng pera bilang premyo. Ngunit nang bantaan siyang pupunta sa pulis, sinabi ni Edward na wala namang maniniwala sa kanya. Nang subukang patulugin ulit siya ng isang lalaki, lumaban si Shelly at siya ang nagturok ng pampatulog dito. Pagkatapos, ninakaw niya ang baril nito at pinatay ang lahat ng ilaw sa parking lot. Mabilis na nagpadala si Edward ng mga tauhan upang hulihin siya. Sa huli, nagmamakaawa si Edward para sa kanyang buhay. Ngunit pinatay siya ni Shelly nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, tinalikuran niya ang gusali at umalis, hindi man lang kinuha ang pera. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.